Hi mga katiktik, for today's video, pag-usapan natin yung problema ng isa nating kapwa content creator, okay? So sa dami po ng mga humihingi po sa akin ng advice, humihingi po ng sagot sa kanilang mga account, isa po si Sir sa aking napansin dito po sa mga nagme-message po sa akin. And para po maging aware din po kayo, eto po si Sir. Ayan. So, wag niyo po kalimutan din po siyang i-follow at nagpaalam tayo na kung pwede nating i-content ito. Okay? So, yung problema niya, meron siya binigay sa akin na screenshot patungkol po dun sa kanyang monetization. Okay? So, kung nakikita niyo sa screen, ayan po yung mga sinad niya sa akin ng mga screenshot. So, Madam Tiktik, ano nga po ba yung problema dito sa aking account? Alright? So, sinabi ko sa kanya dito na wala namang problema sa kanyang account dahil as long as sa kulay green po ang kanyang mga monetization tools, ay wala pong magiging problema dyan. Mag-earn at mag-earn ka po sa mga eligible videos na ginagawa mo. Alright? Pero Madam Tiktik, bakit meron siyang ganito? Bakit meron siyang notification pagdating dyan? Okay? Lilinawin ko lang po sa inyo mga katiktik. Noong October 6, nag-update po si Meta sa atin na babayaran niya po tayo sa ating mga eligible videos na mga ginagawa. Alright? So, ang notification na yan ay patungkol sa kanyang mga videos. Okay? Hindi po yan patungkol doon sa kanyang monetization tools. Lilinawin ko po sa inyo na ang bawat video na ginagawa natin ay sinasala po yan ni Meta kung karapat-dapat nga po ba yung ma-monetize. Okay? Ito yung hindi alam sa karamihan ng iba. Pag sinabi pong limited po ang inyong mga videos o ang inyong earnings, dalawa lang po yan. Meron po yung violation, specific na video. Okay? Kapag specific na video po ang nagkaroon ng violation at hindi po apektado dyan ang inyong monetization tools. Halimbawa na lang nangyari kay Sir, meron siyang mga videos na lumabag sa partner monetization policy. Kaya yung mga videos na mga ginawa niya na yon ay hindi po magigain ng earnings. Okay? So, ganyan po, kasimple po yan mga katiktik. Ganyan po ang ibig sabihin ng notification na yan. Hindi porket meron kayong notification na ganyan, apektado na po yung ating monetization tools. Hindi ba? So, meron naman pong case na kapag nakalagay dyan is go to policy issue at meron tayong violation talaga at pag pinindot nyo, magdadirect po yan sa monetization tools natin at may specific na video. Okay? Yung iba po kasi merong specific na video na sinasabi po si Meta pag nagkakaroon tayo ng violation. Pero dito wala at okay naman ang kanyang monetization tools. Wala po tayong dapat ipag-alala. Pero mag-ingat po tayo sa mga videos na ginagawa po natin. Dahil syempre, sayang naman po yung mga videos na ginagawa natin kung hindi rin po yan mapagkakakitaan. Madam Tiktik, dapat bang i-delete ang mga videos na yan? Isa lang po ang masasabi ko. Kung marami na po yung views at nangihinayang kayo at nag-aabot po kayo ng 60,000 minutes of views, okay lang po yan kahit po hindi po natin i-delete yung mga videos na na-limited po sa atin. Dahil specific, yan lang naman po yung video nga na hindi natin pagkakakitaan at hindi apektado ang ating monetization tools. Hindi na natin kailangan i-delete. Okay lang po yan na nandyan. Pero kapag si Meta ay may binigay po sa atin na specific na video na kailangan po nating i-delete na po natin. Dapat yan. Okay? Maliwanag po yan mga katikik para po malinaw po sa lahat. Ayan. So, maraming salamat po kay Sir sa pagpapa-unlock niya na gawa natin ito ng content at baka kasi guys, mangyari din po ito sa inyo at magtaka po kayo. Alright? Hanggang dito na lang itong video na to and don't forget to follow Madam Tiktik for more video tips and tutorial.